Ang pangalang Alaska ay matagal nang nakaukit sa kamalayan ng mga Pilipino. Hindi lamang bilang isang tatak ng gatas kundi bilang isang institusyong may malalim na ugnayan sa pang-araw-araw ng buhay at maging sa larangan ng palakasan. Sa paglipas ng mga dekada, ang Alaska Milk Corporation ay naging simbolo ng kalidad, tibay at kahusayan sa industriya ng pagkain sa Pilipinas. Kasabay nito, ang Alaska Aces sa Philippine Basketball Association o PBA ay nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong taghanga ng basketball. Subalit sa likod ng kasikatan na ito ay naroon ang masalimuot na kasaysayan ng pinagmulan, pagunlad at mga hamon na hinarap ng kumpanya. Ang Alaska Milk Corporation ay tinatag noong 1972 ni Wilfred Uytengsu Sr. at George Young. Si Wilfred Uytengsu Sr. ay isang negosyanteng Pilipino na may dugong Chino-Amerikano, habang si George Young ay kilalang negosyante at isa ring mahalagang personalidad sa industriya ng fast food sa Pilipinas. Ang kumpanya ay unang itinatag sa lungsod ng Makati at ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng dekalidad na produktong gatas na kayang makipagsabayan sa mga imported na tatak. Noong 1972, nagsimula ang operasyon ng Alaska sa pamamagitan ng pag-i-import at distribusyon ng powdered milk at condensed milk. Hindi pa ito ganap na lokal na produksyon sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ito ng sariling planta sa San Pedro, Laguna. Ang pagtatayo ng planta ay naging mahalagang hakbang upang mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang kalidad ng produkto. Hindi Pilipinong imbensyon ng gatas bilang produkto, ngunit ang Alaska Milk Corporation ay isang kumpanyang Pilipino na itinatag at pinamumunuan ng mga negosyanteng may malalim na ugnayan sa bansa. Dahil dito, may tuturing itong isang lokal na brand na may pambansang identidad. Ang pangalan na Alaska ay hinango sa estado ng Alaska sa Estados Unidos na kilala sa malamig na klima at malinis na kapaligiran, isang simbolo ng pagiging sariwa at mataas na kalidad ng produkto. Ang kasikatan ng Alaska sa Pilipinas ay hindi naganap ng biglaan. Noong dekada 70 at 80, ang merkado ng gatas ay pinangungunahan ng mga imported na produkto. Gayunpaman, nagawa ng Alaska na makipagsabayan sa pamamagitan ng agresibong marketing, mahusay na distribusyon at consistent na kalidad. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtangkilik ng mga Pilipino sa Alaska ay ang pagiging abot kaya ng produkto nito. Sa panahong maraming pamilyang naghahanap ng mas murang alternatibo sa imported na gatas, naging praktikal na pagpipilian ng Alaska. Bukod dito, ang lasa at kalidad ng kanilang evaporated milk, condensed milk at powdered milk ay tumugon sa panlasa ng lokal na mamimili. Noong dekada 90, lalo pang lumawak ang linya ng produkto ng kumpanya. Naglunsad ito ng Alaska Fresh Milk, Alaska Chocolate Milk at iba pang dairy products na nagbigay ng mas maraming option sa mga mamimili. Ang pagpasok ng modern retail channels tulad ng supermarkets at convenience stores ay nagpalawak ng kanilang abot. Ang pagpasok ng Alaska Milk Corporation sa Philippine Basketball Association o PBA noong 1986 ay hindi lamang isang simpleng hakbang sa larangan ng sports marketing, kundi isang stratehikong desisyon na naglalayong itaguyod ang kanilang tatak sa mas malawak na sektor ng lipunan. Sa panahong iyon, ang bansa ay kagagaling lamang sa People Power Revolution, isang makasaysayang pangyayari na nagdulot ng malalim na pagbabago sa politika, ekonomiya at kultura ng Pilipinas. Ang PBA bilang pangunahing liga ng basketball sa bansa ay muling binubuo at pinapalakas nito ang koneksyon sa publiko. Nakita ito ng Alaska bilang isang napapanahong pagkakataon upang ipakilala ang kanilang brand sa pamamagitan ng isang larangang malapit sa puso ng mga Pilipino. Noong 1986, opisyal na binili ng Alaska Corporation ang prangkisa ng Magnolia Quench Plus. Ang hakbang na ito ay hindi basta-basta sapagkat nangangailangan ito ng malaking puhunan at malinaw na plano kung paano makikipagsabayan sa mga matatatag ng koponan sa liga. Sa ilalim ng bagong pamunuan, ipinanganak ang kopon ng Alaska Milkmen na kalaunan ay naging Alaska Aces. Ang unang coach na itinalaga ay si Joe Lipa, isang kilalang figure sa Philippine basketball na may karanasan sa collegiate at professional coaching. Gayunpaman, ang tunay na pundasyon ng kanilang dinastiya ay nagsimula ng italagak si Tim Cone bilang head coach noong 1989. Si Cone ay nagdala ng isang sistemang hindi pa gaanong laganap sa Pilipinas noon, ang Triangle Offense. Ang sistemang ito na unang pinasikat sa NBA nakatuon sa spacing, ball movement at mataas na basketball IQ. Sa ilalim ng sistemang ito, ang Alaska hindi lamang umasa sa individual talent kundi sa kolektibong galaw ng koponan, bagay na naging susi sa kanilang pangmatagalang tagumpay. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nabuo ang isang core group ng mga manlalaro na naging gulugod ng koponan.
Kabilang dito sina Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa, Bong Hawkins at Jeffrey Carriazo. Ang kombinasyon ng kanilang talento at disiplina sa ilalim ni Team Cone ay nagbunga ng isa sa pinakamatagumpay na yugto sa kasaysayan ng PBA. Ang rurok ng kanilang tagumpay dumating noong 1996 nang makamit nila ang tinatawag na Grand Slam, isang pambihirang tagumpay kung saan napanalunan ng 3 komperensya sa loob ng isang taon, All-Filipino Cup, Commissioner's Cup at Governor's Cup. Sa taong iyon, si Johnny Abarrientos ay kinilala bilang Most Valuable Player o MVP, isang parangal na sumasalamin sa kanyang kahusayan bilang floor general. Ang kanyang bilis, court vision at kakayahang magdesisyon sa kritikal na sandali ay nagbigay ng malaking bentahe sa koponan. Hindi lamang ito ang kanilang tagumpay. Nakapagtala ang Alaska ng kabuuang 14 na kampyonato sa PBA, kabilang mahalagang titulo noong 1990 Third Conference, 1994 Commissioner's Cup at 2000 All-Filipino Cup. Ang kanilang consistency sa loob ng maraming taon ay patuloy ng matibay na sistema at pamamahala. Bukod sa kanilang tagumpay sa loob ng court, naging mahalaga rin ang papel ng Alaska sa larangan ng advertising. Noong dekada 90, naglabas ang kumpanya ng mga patalastas sa telebisyon na tumatak sa isipan ng mga Pilipino. Isa sa mga pinakatanyagayang commercial na tampok si Michael Oitingso mismo, anak ni Wilfred Oitingso Sr. Sa naturang patalastas, ipinakita ang kahalagahan ng gatas sa paglaki at pag-unlad ng kabataan. Hindi lamang ito simpleng advertisement, ito'y naging bahagi ng kulturang popular. Ang mensahe nito ay nakatuon sa kalusugan, pamilya at pangarap, mga temang malapit sa puso ng mga Pilipino. Ang paggamit ng isang miyembro ng pamilyang Oitingso sa patalastas ay nagbigay ng personal na ugnayan sa brand na tila nagsasabing ang produktong ito ay hindi lamang negosyo kundi bahagi ng kanilang pamumuhay. Sa kabila ng tagumpay, hindi naiwasan ng Alaska ang mga pagsubok. Noong 1999, nagdesisyon si Johnny Abarrientos na lumipat sa Metropolitan Basketball Association o NBA, isang bagong liga na nag-aalok ng mas mataas na sahod. Ang kanyang pag-alis ay nagdulot ng malaking epekto sa koponan, hindi lamang sa performance kundi pati na rin sa moral ng mga manlalaro at fans. Bukod dito, nagkaroon din ng mga kontrobersiya sa ilang trade decisions ng koponan. Ang pagpapalit ng mga key players ay madalas na kinukwestiyon ng publiko. Ang ganitong mga desisyon ay bahagi ng professional sports, ngunit hindi maiiwasan ang reaksyon ng fans na emosyonal na nakatali sa kanilang mga idolo. Isa pang malaking pangyayari ay ang pag-alis ni Team Cone noong 2011 upang lumipat sa BMEG Llamados. Ang kanyang pag-alis ay nagmarka ng pagtatapos ng isang era na puno ng tagumpay. Marami ang nagtanong kung bakit iniwan niya ang koponan na kanyang binuo sa loob ng mahigit 2 dekada. Ayon sa mga ulat, ito ay bunga ng professional differences at bagong oportunidad. Noong 16 ng Pebrero 2022, opisyal na inanunsyo ng Alaska Milk Corporation ang kanilang pag-alis sa PBA matapos ang 35 taon ng partisipasyon. Ang desisyong ito ay dumating matapos bilhin ng Friesland Campina ang Alaska noong 2021. Ang acquisition na ito ay bahagi ng global expansion strategy ng Dutch company. Ayon sa opisyal na pahayag, ang pag-alis sa PBA hindi dahil sa pagkalugi kundi sa pagbabago ng direksyon ng negosyo. Ang focus ng bagong pamuno ay nakatuon sa core operations ng dairy businesses at hindi kabilang dito ang sports franchise ownership. Ang huling laro ng Alaska Aces ay ginanap noong Marso 16, 2022 laban sa NLEX Road Warriors. Ang laban na ito ay naging emosyonal para sa mga manlalaro at fans sapagkat ito ang nagsilbing pamaalam sa isa sa mga pinakamatagal na koponan sa liga. Matapos ang kanilang pag-alis, ang mga manlalaro ay naging free agents at napunta sa iba't ibang koponan. Walang direktang pumalit sa kanilang parangkisa, ngunit ang pagpasok ng Converge Fiberxers noong 2022 ay nagbigay ng bagong sigla sa liga. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang Converge ay hindi direktang kapalit ng Alaska kundi pumalit sa ibang parangkisa. Bagamat wala na ang Alaska Aces sa PBA, ang kanilang impluensya ay nananatili. Maraming dating manlalaro ang naging coaches, analysts at mentor sa bagong henerasyon. Ang sistemang ipinakilala ni Team Cone ay patuloy na ginagamit at pinag-aaralan. Sa larangan ng negosyo, ang Alaska ay nananatiling isang malakas na brand sa Pilipinas. Ang kanilang mga produkto ay patuloy na tinatangkilik at ang kanilang pangalan ay nananatiling simbolo ng kalidad at tiwala. Ang kanilang kwento sa PBA hindi lamang tungkol sa panalo at laro, kundi tungkol sa dedikasyon, disiplina at malasakit sa larangan ng sports. Ang pagsasanib ng negosyo at basketball ay nagbunga ng isang pamana na hindi madaling malimutan. Sa kasalukuyan, ang Alaska ay nananatiling isa sa mga nangungunang brand ng gatas sa Pilipinas sa ilalim ng Friesland Campina,
patuloy ang produksyon at distribusyon ng kanilang mga produkto. Ang kasaysayan ng Alaska Milk Corporation ay isang kwento ng determinasyon, inobasyon at adaptability. Mula sa simpleng distribusyon ng gatas noong 1972, ito'y naging isang makapangyarihang brand na nakilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Ang kanilang pagpasok sa PBA ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kanilang identidad na nag-uugnay sa kanila sa larangan ng sports at entertainment. Ang Alaska Aces ay nag-iwan ng hindi matatawarang pamana sa PBA mula sa kanilang Grand Slam noong 1996 hanggang sa kanilang 14 na kampyonato. Bagamat natapos na ang kanilang paglihok sa liga noong 2022, ang kanilang kontribusyon ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Philippine basketball. Sa larangan ng negosyo, ang Alaska ay patuloy na umaangkop sa pagbabago. Ang paglipat ng pagmamay-ari sa Friesland, Campina ay nagbukas ng bagong yugto sa kanilang operasyon. Sa kabila ng mga pagbabago, nananatili ang tiwala ng mga Pilipino sa tatak ng Alaska.